Isa ring kaganapan dito sa IGF ang mga iba't ibang klaseng hayop na mga naka-display. Para sa mga mahilig mag-alaga, lalo-lalo na ang mga isda, makinig tayo sa speaker about sa mga tips na ginagawa niya sa mga tubig na kailangan ng mga alaga natin mga isda. Different pHs, yung different pH. Different fishes have different pH requirements. Okay? For example, fishes from the Amazon. Good morning mga kasabong kagala. Ngayong araw pumasyal tayo dito sa SMX Convention Center sa Mall of Asia Complex dito sa Pasay, Metro Manila. Ngayong araw ginaganap dito ang IGF o tinatawag na International Game Pop Festival ng Thunderbird 2024 ngayong February. Medyo na-late tayo ng post nito mga kasabong kagala. Pero ngayon ito pinost na natin para sa inyo, para mapanood nyo, para samahan nyo ako na makapasyal dito sa SMX, lalo na sa mga hindi nakapunta at nakagala dito nung February 2024. Itong mga quality pullets na to at mga tatsyaw na to, ito ang display ng EP Rooster Bill ni Governor Eddie Bong Plaza. At ayan meron tayong nahagip sa camera na isa pang superstar ng pitmaster na si Jojo Gatlabayan or si J Gat. Siya ngayon ang presidente ng RGBA o ang GAP Rizal. Ito ang sikat na Swight ng mga plaza. Ito yung mga maraming panalo sa kanila. At syempre kay Gov Edmond Plaza ang white chocolate na talaga namang sikat at napakaraming panalo. Dito naman tayo ngayon sa Crownsland Game Farm kay Congressman Lawrence Wacnam. Isa sa mga tinitingala natin ng mga nag-aalaga ng mga puting manok. Dahil mahilig din tayo sa mga puti, kaya ito isa sa mga iniidolo natin sa larangan ng pagmamanok at breeding. Ito yung mga pure ni Congressman Idol Wacnam na mga Kelsos. Ayan, mga naka-display niya, puro mga white. Karamihan mga white. Ang mga bloodlines ni Idol Wacnam, mga Butchers, Kelso. Yan po ang mga nagpapanalo kay Congressman Wacnam. Ito naman si Boss Cano Raya ng Tanay Rizal. Kilala natin to dahil nakikita rin natin to sa mga cockpit. Dahil tiga Rizal din tayo, mga kasabong kagala. Ito naman ang mga baby pullets ni Congressman Sunny Lagon, ni Engineer Sunny Lagon ng Blue Blade Game Farm. Hawak po ng mga handler ni Engineer Sunny Lagon ng mga sikat na mga sweaters nila na naka-cross sa Kelso.
Ngayon, punta naman tayo ng Cavite sa Nene and Bujit Bunso Aguilar Game Farm. Sa sikat na Allen Roundheads ni late Mayor Nene Aguilar na talaga namang mahakot ng pagkapanalo ang mga lahi ng mga manok ni late Mayor Nene Aguilar. Talagang napakabait po kasi talaga ni late Mayor Nene Aguilar, no? Dahil napakamura po ng mga benta niya sa mga breeding materials po ng mga ginagamit niya. At talaga namang hindi nawawala ng mga customers at mga buyers ang kanilang farm. At syempre dito sa mga festival, sa mga expo na kagaya nito, di po talaga nawawala ng mga buyers na mga nakapila dito sa kanilang mga booth. Ay naman po ang mga sikat din na mga bulik ni Mayor. Mga nakadisplay din po to, mga for sale na napakamurang halaga lang po ang benta po ng mga ng entry name na Papa Striker sa Pitmaster. Talaga naman po napaka-solid ng linyada ng mga Allen Roundheads at mga bulik ni Mayor Nene Aguilar. Mga Allen Roundheads. Yung fishes natin, they live in different pHs. Yung different pH. Different fishes have different pH requirements. Okay? For example, fishes from the Amazon, because the Amazon is a jungle, they like, tapos yung dahil jungle siya, nahuhulog lahat ng dahon. So lahat ng dahon nabubulong, give out tannic acid. The water in the Amazon is acidic. You're talking about anywhere 5 to 7 to 6.5 acidity. Alright? So those are fishes from the Amazon. Now on the other hand, so in other words, if we're gonna keep those fishes, it's good to have acidic water. If we're gonna go to one of my favorites, Lake Tanganyika in Africa, wherein the lake is surrounded by limestone. It's a limestone valley na napuno ng tubig naging lake. The water there is highly alkaline. So if you're gonna keep those fishes, it's answering questions. Ito naman ang mga iba't ibang breeds ng mga aso, like ng mga Bonswan Kennel, na talaga naman napakalaki. So your range of 6.5 up to about 7.5 is a little bit slightly acidic to neutral to slightly alkaline. I would say 80% of our fishes available in the market will live in that water. Okay? Boys, angelfish, tetras, barbs, they should be sleeping in that water environment. Yes, we're trying. There are some exotic fishes available also in the market that with
very acidic water. For example, Asian fish, but if you get Asian fish from South America, Asian fish, that is so hard to eat in the water because the water requirement is about